Umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko ang social media post ng aktor na si Janos Del Prado. Sa naturang post, binatikos ni Janos ang umano'y entitlement ng TV at internet personality na si Aura Briguela kaugnay na kanyang gender identity. At kamakailan ay nagkaroon pa ng klarifikasyon ang totoong saloobin ni Janos tungkol sa issue. The Philippine Showbiz List presents detalye ng paglilinaw ni Janos Del Prado sa kanyang post tungkol kay Aura Briguela. Janos confronted Aura on gender entitlement issue. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko ang post ni Janos noong July 18, 2025. Sa naturang post, binatikos ni Janos ang umano'y entitlement ng TV at internet personality na si Aura kaugnay ng kanyang gender identity, partikular na paggamit ng pronoun na her. Ayon kay Janos, ang matinding pag-iit ni Aura sa kanyang pronouns ay hindi na nakakaapekto sa kanya kundi sa buong LGBTQIA+ community. Bahagi ng viral post ni Janos ang matinding pahayag. Aura, you are doing too much to the point that you are hurting the gay community. Dagdag pa niya, people are starting to turn against the entire gay community because of this kind of entitlement. Nadadamay sila sa bashing. Ipinunto rin niya ang epekto nito sa kababaihang cisgender o tinatawag niyang biological women. Not to mention overshadowing the identity and attention from biological women, their struggles, and their place in society. Stop acting like you are being oppressed because you are not. Sa puntong ito, binigyang diin ni Janos na ang narrative ng pang-aapi na iniuugnay sa gender identity ay hindi raw akma sa sitwasyon, lalo na kung ang pakiusap ay nagiging paninikil sa iba. Mas lalo pang uminit ang issue ng idugtong ni Janos sa kanyang puna sa mas malawak na usapin ng impluensya ng Western culture. Anya, nakigaya lang naman tayo sa pauso ng US and other Western countries about the gender alphabet and neo-pronouns. And now, ano nangyayari sa kanila? Dagdag pa niya, it even destroyed Hollywood, sports, and their education system. Balik na sila sa two-gender policy. Sa pagpapatuloy na kanyang post, nagbigay siya ng paalala sa mga kapwa-miyembro ng LGBTQIA+ community. Makinig kayo sa mga nauna sa inyong gays like Ricky Reyes. They know better. You made it all about these neo-genders and pronouns that lack common sense. Hindi rin nagpaawat si Jano sa panawagan na pananagutan. Enter the gay community, please speak up pag wala na sa hulog yung ginagawa ng miyembro ng komunidad nyo. Don't be an enabler just because they are part of your group. It will only hurt the gay community and what you stand for. Thank you. Nagbigay pa si Janos ng babala ukol sa persahang paggamit ng mga pronouns sa ibang tao. If you want to call yourself a she or a her, then go. Live and enjoy your life the way you want to. No one's stopping you. Just don't expect and force everyone else to play along. Binigyang diin niya ang konsepto ng malayang paniniwala at sa pinakamatindi niyang pahayag, binanggit niya, stop the gaslighting. Nakakapagod na makitungo at makisama sa inyo. Nagkakaroon na ng trans fatigue ang mga Pilipino. Ang kontrobersyang ito ay lumitaw sa gitna ng masayang tagumpay ni Aura sa pagtatapos niya ng senior high school. Sa kanyang Instagram post, ipinagdiwan niya ang milestone at ginamit ang she or her pronouns. Marami ang bumati sa kanya, kabilang na kanyang talent manager at itinuturing na showbiz mother na si Vice Ganda. Ngayon pa man, hindi lahat ay natuwa. Isa sa mga tumiligsa ay ang influencer si Jack Argota na nagkomento ng anong her? Good luck bro? Isang komento na itinuturing ng ilan bilang malinaw na misgendering. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Aura at piniling pakinggan ang mga sumusuporta sa kanya. Sa Instagram story noong July 17, ibinahagi niya ang mensahe ni Vice Ganda. Congratulations! Never mind the noise. Focus on your win. Love you. Sinagot ito ni Aura na may pagmamahal. Thank you so much, my lovely mother. I wouldn't even be here if it weren't for you. I promise I'll keep focusing on the love and the people who truly matter, just like you taught me. The rest, they're just background noise. I love you so much, my lovely mother. Janus clapped back at netizens who opposed his views. Hindi nagtagal, dinagsa ang comment section ng post ni Janos sa mga netizen na may kanya-kanyang opinyon. May mga sumang-ayon kay Janos at mayroon ding mariing tumutol. Isa sa mga nagkomento ay pinagtanggol si Aura. Sinabing ang tunay na pinagmula ng issue ay ang content creator si Jack Argota na nag-misgender sa kanya sa isang viral comment. Ayon sa netizen, published as is. Sorry Kuya Janos, I have to disagree. Si Sir Jack naman nagsimula eh. It was harmless. Feel good post about Aura's graduation. Gets naman if hindi accepted ng lahat yung pronouns na ginagamit niya. But to actually go out of your way and share that post is a disrespect.
Magalang naman itong sinagot ni Janos at nilinaw na hindi si Jack Argota ang tinutukoy niya sa kanyang post kundi ang umano'y imposition of neo-pronouns outside the trans community. Ayon sa kanya, you don't have to say sorry. That is your opinion. At least you stated it respectfully. But I wasn't talking about what Sir Jack did. I was talking about the imposition of neo-pronouns outside the trans community. But I guess I didn't explain myself well. Because even you misunderstood it. To each his own na lang talaga. You guys do you and we do us. We just have to respect each other's beliefs and boundaries. Samantala, hindi rin naiwasan ni Janos ang maanghang na komento mula sa ibang netizens. Tinawag siyang OA ng isang commenter at sinabing sobrang reaksyon niya sa simpleng pagnanais ni Aura na gamitin ang pronoun na her. Maiksing tugon ni Janos, entitled ka lang. Nagkomento ulit ang netizen bilang tugon kay Janos matapos siyang tawagin na entitled. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang pagpili ni Janos ng tawag ay ang mas nagsasalamin sa ugali ng aktor kaysa sa kanya bilang tao. Sabi pa niya ay hindi mahalaga kung paano siya tatawagin ni Janos dahil ang paraan ng pagtawag ay mas nagpapakita kung anong klaseng pagkatao si Janos, hindi siya. Dagdag pa niya, kini-question niya ang pagiging mabilis ni Janos na sabihing entitled ang mga taong humihingi lang ng respeto o pagkilala sa kanilang identity. Para sa netizen, hindi makatarungan na ituring na entitled ang isang tao sa simpleng dahilan na gusto lamang itong kilalanin ang sarili sa paraang komportable siya. At sa huli, binanggit niya ang puna sa pagkatao ni Janos na sa kanyang pananaw ay kulang sa kabutihan o pag-unawa sa kapwa. Binalikan naman ito ni Janos at tinawag na delusional. Vilifying people who disagrees with you is always your community's go-to. You're just delusional, and you maintain that shared delusion just to belong to a group who will never be satisfied with their constant need of validation. Just because you got offended doesn't mean you're right, and it doesn't make you a good person either. Truth hurts. Kini-question din ng isang netizen kung may karapatan ba talaga si Janos na magsalita o magrepresenta sa LGBTQIA+ community. Para sa netizen, tila nagsasalita si Janos bilang kinatawan ng komunidad at hindi ito katanggap-tanggap kung wala naman siyang sapat na kaalaman o karanasan bilang bahagi nito. Welta ni Janos, sino ka rin? Opinyon ko yon, base sa obserbasyon ko. Kaya na ba pwede mag-rant at magbigay ng opinyon sa SOCMED? Kung tingin mo di totoo at walang basihan, ba't affected ka? Isa pang komento ang nagsabing tila nakikisakay lamang si Janos sa issue dahil sa tila labis na pakikialam ni Janos sa issue ng gender pronouns, partikular sa paggamit ni Aura ng she or her at dapat makinig sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nauna at may mas malalim na karanasan. Tulad ni Ricky Reyes pero hindi raw ibig sabihin ay tama na palagi ang kanilang pananaw. Maaaring hindi na ito akma sa kasalukuyang panahon o makaluma na ang paniniwala. Mainit naman ang tugon ni Janos. Hirap talaga pagboboka-usap, pero panlalait ang rebat. Point is, huwag niyo ipilit na gamitin ng lahat yung pronouns yung wrong grammar. Kung gusto niyo gamitin yan, kayo-kayo na lang. Simple as that. Netizens supported Janos's opinion. Marami naman sa mga netizens na nagpahayag ng suporta sa opinion ni Janos kaugnay ng issue sa paggamit ng mga neo-pronouns at ang tinawag niyang entitlement ni Aura. Sa gitna ng mainit na diskusyon, may mga komento ang hindi na lamang tumutuligsa kundi mariing nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon kay Janos. Isa sa mga sumang-ayon na nagsabing, louder. Salute to the likes of Ricky Reyes and Rene Salud. Marunong respeto at pakibagay, hindi entitled kaya naman respetado rin sila ng lahat. Isa pang netizen na nagsabi, what a better way to remind the community, thank you someone has to speak up. Hindi na sumagot si Jano sa mga komentong sumusuporta sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!